Magandang araw mga ka-good news. Narito ang nagbabagang balita at nag-iinit na isyu ngayon tungkol kay Pastor Kibuloy. Ito ang Senate probe. Ito ang mga video ngayon na nagpapakita ng mga kalaswaan na ginagawa ng pastor na ito. At narito sa video ito ang tatlong witness or whistleblower tungkol sa kanyang mga ginagawa. Ito ang tatlong dalagita na minor de edad. Kaya tara na, ating pakinggan ang balitang ito. Ukrainian women who were part of Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ say they were sexually abused by the pastor. In videos played during the Senate's investigation into Kibuloy and his church's alleged crimes, Elias Sofia reveals she would be called to the pastor's room at night to give him massages. And suddenly he started to move my hands to put on he said massage here, and I said, oh my god, okay, and I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. Wow. I was like, I cannot explain, because I was nervous. If this is what happened, he just removed my clothes and have. Grabe naman. In a separate video, another Ukrainian woman, alias Nina, testifies that as a pastoral, she had to sacrifice everything, including... Meron palang dalawang Ukrainian na hindi pa ito matatawag na women. 2 Ukrainian child ang tawag dito kasi mga 12 anyos pa ito ng mabiktima. Una dito ay yung si Sofia at ito yung pangalawa ngayon. Ang nagngangalan na Nina. Atin pakinggan ang mga testimonya ni Nina tungkol kay Kibuloy para malaman natin kung nagsasabi ba ito sila ng kasinungalingan o katotohanan. Her body. Nina says she later realized it meant to have sexual relations with the pastor, adding that there was a schedule for all the girls to do their night duty. We've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have us, and I was crying. I said that I don't want, and he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." Sabi naman, dinadala pa ni Kibuloy yung pangalan ng Diyos. Magagalit bang Diyos kung ayaw magpa-rape sa iyo ang isang inosenteng dalaga? Kaya kung pupunta sa langit itong si Kibuloy, siguradong hindi naman ito makapasok. Pero doon sa impyerno, ay welcome na welcome siya ni Satanas dahil sa hindi ito gawain ng makadiyos na tao. Ito'y gawain ng isang sabihin natin na demonyo o Lucifer. At narito pa ang isang video ng pangatlong whistleblower or witness. Ito ang kanyang nabiktima rin na isang dalagitang Pilipina. Ating panoorin. Ito siya si alias Amanda, ang witness. Isang matapang na dalagita na humaharap talaga sa Senate hearing. Kaya atin ito panoorin ang detalyadong mga salaysay ng dalaginding na ito. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Grabe, 10 oras ng gabi, biglang ipapatawag ka para magserbisyo ng mga gawain ng mga hindi makadiyos.
Nandiyan naman diyan sa Biblia na ang sobrang kalaswaan ay ayaw ng Diyos. Nasa Ten Commandments yan. At ito'y ginagawa ng isang pastor. Kaya mismo ang Biblia ay hindi niya sinusunod. Kaya nung nabubuhay pa si Soriano, sabi ni Soriano, hindi naman marunong mag-interpret ng Biblia si Kibuloy. Pero nauna si Soriano na lumisan kasi mabait. Kapag mabait ka na tao, unahin ka talaga pagkuha ng Diyos. Kasi ikaw ay paborito niya. Atin muna tapusin ang salaysay na ito para malaman natin ang katotohanan. Na yung ibang mga kasamahan namin, kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Grabe, lahat pala ng mga magaganda diyan sa kanyang pastoral ay ginagalaw niya. Dahil paniniwala nila na brainwash na kasi sila. Paniniwala nila na anak talaga ng Diyos. Si Kibuloy, paanong naging anak ng Diyos yan? Nag-umpisa ang itong origin ng Diyos ay doon mismo sa lugar ni Jesucristo. Si Kristo ang tunay na anak ng Diyos. At hindi kailanman pumunta dito sa Pilipinas ang istorya ng Biblia na dito sinilang si Kristo. Paano nagiging Kristo? Nag-iisang anak lamang ng Diyos, si Kristo. Kaya hindi si Kristo, si Kibuloy. Yan ang inyong, para sa mga membro, yan ang isipin nyo. Bugtong, tanging anak lamang si Jesucristo ng Diyos. At wala nang ibang anak ng Diyos kundi si Jesucristo, hindi si Kibuloy. Kung anak man yan ng Diyos si Kibuloy, anak yan ng demonyo na Diyos. Kaya buksan nyo na ang inyong isipan. Kasi pati mga anak nyo na dalaga ay gagalawin niya. Kasi ibibigay nyo rin kasi na brainwash na kayo at hindi na kayo papalag. Siguro mayroong black magic or maitim na mahika ang pastor na yan kaya nabubulag kayo sa katotohanan. Yan ang totoo. Atin tapusin ang bidyong ito. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, papahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Grabe. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa Parang main room ni death trap. Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Parang fish trap. Pinakay niya ako sa may kama pintuan ni ni Kibuloy. Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako. Yan ang style ni Kibuloy. Sabihin niya muna na masahiin mo ako kasi masakit ang likod. Ganyan.
para meron na kaagad contact or body contact. Ngayon, pagkatapos masahiin ng dalagita, ay yung dalagita na naman ang kanyang hipo-hipuin. Kaya dito sa kwentong ito ay ma-picture out natin lahat ang kanyang style sa pagkipag-sex sa kanyang mga membro diyan na mga dalaginding. Habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Grabe, detalyado talaga tong kwentong to. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Grabe. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Grabe, klarong-klaro yan. Nasalaysay. Kiniskis ang ari. Kahit Sinimulan hindi mo niya yan halikan ng ipapasok, leg ko, kulong ka pa rin dyan. nanigas na ako ng gusto. minor de Gusto edad. kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Ayan, klarong-klaro yan. Hindi yan scripted na kwento. Ganyan talaga ang mga inosente. Napatitig na lang siya sa kisame at tanging butiki sa kisame ang nakakita ng karumaldumal na ginagawa ng pastor na yan. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Ayan, yan ang buong salaysay ng 3 solidong, konkretong mga testimonya ng mga witnesses at mga victims from Ukraine down to the Philippines. International rapist pala ang pastor na ito. Kaya kung ayaw siya tablan ng Senado, gusto niya pa daw na kasuhan siya ng Senado, grabe naman, para palang hari ang taong ito. Hindi natatakot. Hindi siya uma-attend ng Senate hearing kasi mapahiya siya. Ang dapat dito, I request for Senator Tulfo. Si Tulfo dapat ang magpatawag niyan. Ngayon, makikita natin gaano kabangis si Tulfo kung kaya niyang dalhin sa Senado. Yang ulupong na yan, yang pastor na yan na hindi naman yan pastor ng mga demonyo yan. Kaya, Senator Tulfo, ikaw na lang ang pag-asa diyan na makarating sa Senado para imbestigahan nyo rin ito. Kasi idol ko si
Rapi Tulfo, matapang, ayaw niyang makinig kay Hontiveros. Kaya Senator Tulfo, ikaw na lang bahala dyan. Kay Kibuloy, sana mapatawag mo yan at maimbestigahan nyo rin, katulad ng pag-imbestigar nyo kay Mr. Robles ng PCSO. Okay, so hanggang sa muli, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit, ang pikon ay laging talo. Ako'y magpaalam na until our next episode dito lamang sa ating Good News Daily TV.